Noong 2023, ilang residente sa isang apartment ang nagreklamo na ang imburnal sa kanilang apartment ay tila barado. Sa pagbubungkal sa nasabing imburnal na ito, nakita nila ang dahilan ng pagkakabara at kinilabutan dahil ang itinuturong bagay na bumara ay tila kumpul-kumpol na piraso ng laman. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Christian Piv. Si Christian Piv o Chris ay ipinanganak noong 1982 sa Bulgaria. Bagamat ipinanganak sa Bulgaria, ang kanyang pamilya ay nanirahan sa US at doon ay mayroong successful na mga business. Sa US na halos lumaki si Christian at mayroong American citizenship. Siya ay nag-aral sa Rancho Buena Vista High School sa San Diego, California at nag-aral ng Business at Economics noong kolehiyo. Matapos graduate, siya ay nag-invest sa cryptocurrency kung saan siya naman ay naging matagumpay at naging isang milyonaryo. Taong 2018 sa edad na 36, si Chris ay nagpasya na bumalik naman sa bayan ng kanyang kapanganakan na Bulgaria at nanirahan sa kabisera noon na Sofia. Ang iba pang miyembro ng kanyang pamilya ay nanatili sa US at si Chris lamang ang tanging miyembro ng kanilang pamilya na nanirahan talaga sa Bulgaria. Sa pananatili naman sa Bulgaria, mas lalong naging successful si Christian. Siya ay nagbukas ng isang massage parlor sa kabisera at namahala noon kasama ang isang foreign business partner. Patuloy na lumago ang kanyang pera kasabay ng patuloy niyang pag-invest sa cryptocurrency. Bukod doon, siya ay nagkaroon din ng espasyo pagdating sa real estate at nagba-buy and sell ng ilang mga properties. Sa pagdami ng pera o kayamanan ni Chris ay ang pagdami din ng kanyang mga kaibigan. Siya ay kilalang generous na madalas nadalhin at ilibre ang mga kaibigan sa mga high-end bars at restaurants. At kung sakali naman na ang kanyang mga kaibigan ay talagang nangangailangan ng pera para sa isang mahalagang bagay o nasa matinding problema sa pananalapi, palaging tinutulungan iyon ni Christian. Masasabing isa siyang mabuting tao, gayunpaman, siya ay hindi perpekto at nagkaroon ng criminal record at nabigyan ng suspended sentence dahil dito, nang minsan itong nagbanta o nagsalita ng isang death threat. Hindi na lumabas o nailathala pa ang detalye tungkol dito. Noong April 20, 2023, lumipad si Christian patungong Thailand para sa isang potensyal na investment. Ang naging resulta ng investment na ito ay unknown, ngunit nang bumalik si Christian sa Bulgaria, siya ay tila hindi masaya. Siya ay tila problemado sa pera at sinabihan ang mga kaibigan maging ang kasintahan na nangangailangan ito ng nasa humigit kumulang 20,000 British pounds. Kabilang sa mga kaibigan na ito ni Christian ay isang lalaking nagngangalang Veshko Balkinov. Siya ay 10 taon nang mas bata kay Christian, nakatira sa isang apartment at nagtatrabaho bilang isang bartender. Katulad ni Christian, si Veshko ay meron ding criminal record, ngunit iyon ay mas mabigat. 2009 nang siya ay naaresto sa paninira ng isang ari-arian at 2013 naman ang naaresto dahil sa marahas na pananakit sa isang tao. Sina Christian at Veshko ay nagkakilala dahil si Christian ay naging isang regular customer sa establishmento kung saan si Veshko ay nagtatrabaho bilang isang bartender. Naging interesado si Veshko kung paano yumaman si Christian at si Christian naman ay tinulungan na makaangat si Veshko. Ang dalawa ay pumasok sa isang joint venture sa cryptocurrency mining at trading kung saan tinulungan ni Christian si Veshko na makapasok sa merkado upang kumita iyon sa pamamagitan ng crypto. Napag-usapan pa ng dalawa ang pagpunta sa United Kingdom bilang bahagi ng joint venture na ito. Oras na nakita ni Veshko ang mga pumapasok na pera bilang resulta ng investment sa crypto, inakala niya na siya ay settled na for life. Agad siyang nag-resign sa trabaho at nagsimulang iangat ang kanyang lifestyle. Nagsimula siyang magsuot ng mas mamahaling damit,
Pumunta sa mga mararangyang bar at restaurant at regular na nagwo-workout kahit gaano kamahal ang mga membership sa gym. Nang tanungin ng mga tao sa kanyang biglaang pagyaman, palagi itong ipinapahiwatig na iyon ay galing sa isang business abroad. Pero syempre bilang isang negosyo, hindi palaging positibo ang lahat. At dito papasok ang pagkakaiba niya kay Christian. Si Christian sa kabila ng nangyari dito sa Thailand ay nagawa muling umangat. Siya ay mayroong tamang karunungan at edukasyon sa negosyo at namuhunan sa ibang mga investment tulad ng real estate at hindi lamang umasa sa taas-babang merkado ng crypto. Bukod doon, siya ay meron ding massage parlor na pinagkukunan ng pera. Sa kabilang banda, si Vesco naman ay nag-quit sa trabaho at buong buo na umasa lamang sa crypto. Dahil sa kanyang naging magara at maluhong pamumuhay, hindi nagtagal ay naubos ang kanyang pera. At soon enough ay bumalik sa kanyang lumang apartment. Ang malinaw na pagkakaiba nila na ito ang naging dahilan para magwakas ang kanilang pagkakaibigan. Dahil sa pagiging waldas ni Vesco, naging malinaw kay Christian na hindi siya maaasahan bilang isang business partner. Kaya si Christian ay nag-back out sa kanilang joint cryptocurrency venture. Dahil sa ginawa naman na ito, si Vesco ay talagang nagtanim ng sama ng loob at isinisi kay Christian ang pagkawala ng kanyang pera. Kasabay ng paninisi at hinanakit ay nariyan din ang inggit. At isama mo na dyan na si Vesco ay meron pang utang na pera kay Christian na kailangan niyang bayaran. Kalaunan, si Christian ay matatagpuan na pira-piraso ang katawan. August 10, 2023, ang pinsan ni Christian ay sumadya sa police station para i-report na si Christian ay tila missing in action at tila wala ni anumang komunikasyon simula pa noong August 8. Si Christian ay isang sociable man na madalas na nasa labas kasama ng kanyang mga kaibigan, kaya medyo out of character na wala ni isa man sa kanila ang nakarinig ng anuman mula kay Christian sa isang araw. Kaya nang sa pangalawang araw ay wala pa din silang narinig mula dito, sinubukan nilang tawagan ito. Ngunit naka-off naman ang mga cellphones nito, kaya sila ay nag-alala na. Ang mga otoridad ay agad namang umaksyon at gumawa ng malawakang search para hanapin si Christian. Nagkaroon sila ng hinala na si Christian ay dinukot at mas lalong lumakas ang hinala na ito nang ang isa nitong cellphone ay nakita sa isang car dealership sa labas ng kabisera. Ang mga kamag-anak at kaibigan ni Christian ay sumama din sa search na ito at isa na dito si Vesco na tila hindi naman nakitaan ng pag-aalala at sinabing maaaring si Christian ay naroon lamang sa isang party at malapit nang umuwi. Na maaari namang totoo dahil hindi magtatagal, si Christian ay kanilang matatagpuan. Pira-piraso nga lang. August 12, ilang residente sa isang apartment complex sa kabisera ng Sofia ang nagreklamo na ang imbornal sa kanilang gusali ay barado. Meron ding nagsabi na mayroong tumataga sa kanilang mga kisame at nagsimulang makalanghap ng masangsang na amoy. Ilang mga tubero ang ipinadala sa apartment kung saan sinimulan nilang tanggalin ang anumang nakaharang sa imbornal. Maya-maya, isa sa kanila ang nakakuha ng isang kumpol ng isang bagay na naging dahilan ng pagbabara at agad na tumawag sa mga otoridad dahil kahina-hinala ang kanilang nakita. Agad na rumesponde ang mga otoridad at kinumpirma na ang mga bagay na bumara sa drainage ay parte ng katawan ng tao. Matapos na suriin ang buong drainage, sila ay nakarecover pa ng ilang mga parte. Samantala, ang mga residente na nagmamasid sa labas ng building ay mayroon namang naamoy na masangsang sa may basurahan. Nilapitan nila iyon at nakakita ng kumpol ng itim na mga plastic bag katabi ng mga basura. At nang iyon ay binuksan, natuklasang iyon ay ilan pang pira-piraso mga parte ng katawan ng tao. Sa kabuuan, tinatantsyang nasa 20 kilong pirasong parte ang nakita sa lugar. Sa ginawang investigasyon, sa una pa lamang ay mayroon ng hinuha ang mga otoridad sa maaaring pagkakakilanlan ng biktima. Pero para mas makasiguro,
Sinuri nila ang makuha ng CCTV sa apartment at hindi na ganoon ang sorpresa nang nahagip ng kamera si Christian noong August 8 na papasok sa building kasama si Vesco. Base sa investigasyon, si Vesco ay residente ng apartment na ito. Hindi na nahagipan ang kamera na umalis si Christian sa building, ngunit si Vesco naman ay ilang beses na nahagip na pabalik-balik na minsan ay mayroon pang kasamang isang lalaki na may daladalang mga plastik. Dahil sa mga nakuhang footage, ang mga otoridad ay nagkaroon na ng sapat na dahilan para pasukin ang apartment ni Vesco. Ilang mga patalim ang nakita sa loob na maaaring ginamit sa pagpiraso at mayroon ding isang mabigat na dumbbell na mayroong bahid ng dugo ang nakita sa loob. Ang banyo naman ay nakitaan ng palatandaan na iyon ay nilinis ng todo. Para sa pagkakakilanlan naman ng lalaki na kasama ni Vesco, iyon ay nakilala na ang 24 anyos na si Constantine. Si Constantine ay wala namang criminal record. Siya ay sinasabing hardworking na nagtrabaho bilang isa ding bartender at pinasok din ng ilan pang kung ano-anong trabaho na pwedeng pasukan. Sina Constantine at Vesco ay nagkakilala noong 2019 noong sila ay parehong naging mga bartender sa isang establishmento. Bagamat naging magkaibigan ang dalawa, sinasabing si Vesco ay hindi naman gusto ng mga kaibigan ni Constantine, lalo na ang girlfriend nito. Ayon sa mga ito, madalas na nakikialam si Vesco sa buhay ni Constantine. Sinabi rin ng kasintahan ni Constantine na si Vesco ay may problema sa droga at sinubukang kumbinsihin si Constantine na gumamit din, ngunit tinanggihan naman iyon ni Constantine. Sa mga nakalap na impormasyon, si Constantine ay agad na inaresto na wala namang kaabog-abog na umamin. Ayon sa kanya, wala siyang alam sa pagpatay at walang anumang partisipasyon doon. Sa halip noong August 9, siya ay tinawagan ni Vesco at pinapunta sa apartment nito. Pagdating doon, nakita niya si Christian na wala ng buhay at si Vesco naman ay nagpatulong na idispatsa ang bangkay. Siya ay nabigla noong una at gumugol ng 40 minuto sa paninigarilyo sa balkonahe para pakalmahin ang sarili. Matapos noon, dinala nila ang bangkay sa banyo saka ginawa ang pagpiraso at iplinash iyon sa toilet. Gamit ang sasakyan ni Constantine, sila ay nag-drive at bumili ng mga kakailanganin naman sa paglilinis. Pagdating sa apartment, ang mga malalaking parte ng katawan na hindi nila ma-flash ay inilagay naman nila sa garbage bags. Nilinisan na nila ang apartment at natapos iyon kinabukasan ng umaga. Matapos ng paglilinis, si Constantine sakay ng sariling sasakyan at Vesco na sakay ng isang taxi ay nagtungo sa Vitosha Nature Park na nasa labas ng kabisera ng Sofia. Pagdating doon ay ibinaon naman nila ang dinala nilang mga garbage bags na may laman ng mga parte sa dalawang magkaibang lokasyon. Ang ulo ni Christian ay dinala nila sa Kapitoto area ng Bundok Vitosha at ibinaon iyon doon kasama ng ginamit na mga panglinis. Matapos nito ay bumalik sila ng Sofia para naman idispatsa ang mga cellphone ni Christian at isa na dito ay ang nakita sa car dealership. Ang mga damit naman ni Christian at ilan pang personal belongings sa itinapon nila sa isang basurahan sa isa pang lugar na kalaunan ay hindi na na-recover. Noong August 13, nagsimula ang manhunt sa pangunahing suspect na si Vesco. Sa tulong ng mga miyembro ng National Rescue Service, hinalughog nila ang lugar ng Vitosha, kung saan ay natuntun din naman agad si Vesco sa isang hotel at agad na inaresto. Nang halughugin ang kwarto ni Vesco sa hotel, nakita nilang iyon ay puno ng mga bagahe. Sa kabila nito, itinanggi ni Vesco na sinubukan niyang tumakas o magtago at sinabi sa pulisya na nag-check-in siya sa hotel para magkaroon siya ng lugar na mapag-isa para pag-isipan ang nangyari. Matapos ng aresto, sina Vesco at Constantine ay itinuro naman ang mga lugar kung saan nila ibinaon ang mga parte. Dahil sa kalat-kalat ang mga ito, inabot ang mga otoridad ng 40 minuto para ang mga iyon ay ma-recover. Base sa pagsusuri,
Si Christian ay nagtamo ng 9 na blunt force trauma sa ulo na siya din nitong ikinamatay. August 15 ang si Vesco ay dinala sa korte para sa kanyang unang hearing. Hindi naman na siya nagpaligoy-ligoy pa at agad na umamin. Ayon sa kanya, quote, "Inaamin ko ang aking pagkakasala. Humihingi ako ng paumanhin sa nangyari. Pinagsisisihan ko ang aking mga ginawa at inaamin ko ang aking pagkakasala sa nangyari sa kanya." Ayon pa sa kanya, hinampas lang daw niya si Christian ng isang beses during the heat of the moment noong sila ay nagtalo. At ang ilan pang blunt force trauma na natamo nito ay dahil tumama ang ulo nito sa mga pader noong sinubukan nilang ilipat iyon sa banyo. Pagdating naman sa kinalaman ni Constantine, sinubukan ni Vesco na ibaling ang lahat ng sisi dito. Sinabi niya na habang in panic, tinawagan niya si Constantine sa pag-aakala na alam ni Constantine ang gagawin. Si Constantine din daw at tanging si Constantine lamang ang pumiraso ng bangkay at idinagdag pa na sinubukan daw niyang tumawag ng ambulansya, ngunit pinigilan siya ni Constantine na di umano ay nagsabi pa na sila na ang bahala sa gagawin. Muling sinabi ni Vesco na pumunta lamang siya ng hotel para pag-isipan ang lahat at hindi para tumakas. At sa kanyang mga ginawa ay nangatwiran na makakuha lamang ng 20 taong sentensya para sa kanyang kasalanan. Noong August 21, ang ina ni Vesco para ipagtanggol ang kanyang anak ay nagbigay ng isang panayam sa telebisyon. Ayon sa prosekusyon, ang sinasabing motibo ng krimen ay ang pagkakautang ni Vesco kay Christian na 2,000 leva. Ngunit ayon naman sa ina ni Vesco, iyon ay isang ganap na kasinungalingan. Sa halip iginiit niya na ang tunay na halaga ay 70,000 at ang may utang ay si Christian. Ayon pa sa ina, ang halagang iyon ay naipon sa pamamagitan ng pagbebenta niya ng isang apartment at pagkuha ng loan sa bangko. Di umano, ang pera na iyon ay inilagak ni Christian sa kripto kung saan matapos noon ay nag-iba ng ugali. At madalas na pagbantaan si Vesco hingil sa pera na yon. Ang panayam na ito ay resulta naman ng kwento ni Vesco sa ina noong binisita nito si Vesco sa bilangguan. July 26, 2024, nang si Vesco ay tuluyan ng sinampahan ng kasong premeditated murder. At base sa mga ebidensya at autopsy, kasama na ang confession ni Constantine, ayon sa prosekusyon, ito ang maaaring nangyari. Noong hapon ng August 8, 2023, sina Christian at Vesco ay magkasama sa labas at bandang alas 5:15 ng hapon nang sila ay nakarating sa apartment ni Vesco. Sa pagitan ng alas 5 at alas 6:30 ng gabi, hinikayat ni Vesco si Christian na pumasok sa kanyang kwarto, kung saan isang 4 na kilong dumbbell na gawa sa cast iron na nakapatong sa mesa ang maaga ng ipuinesto ni Vesco doon. Umupo si Christian sa mesang iyon. At bago pa siya makapag-react, kinuha ni Vesco ang dumbbell mula sa mesa at inihampas iyon sa noo at ulo ni Christian. Nawala ng malay si Christian pagkatapos lamang ng ilang hampas, ngunit patuloy pa din si Vesco sa ginagawa hanggang bawian na ng buhay si Christian. Dinala niya ang katawan sa banyo at sinubukan ang pagpiraso, ngunit na-realize na hindi niya pala kayang gawin iyon mag-isa. At dito na niya tinawagan si Constantine. Dumating si Constantine at bago nila masimulan ang pagpiraso, inakala ni Vesco na gumagalaw pa si Christian, kaya para makasiguro ay hiniwa iyon sa lalamunan. Matapos noon ay piniraso na nila ang katawan at idinispatsa ang mga iyon base sa inilarawan at sinabi ni Constantine. Muli, ang motibo sa krimen na ito ay ang pagkakautang ni Vesco na halagang 2,000. Para sa kasabwat naman na si Constantine, siya ay kinasuhan ng covering up the murder at nabigyan lamang ng magaan na parusa. Sinabi ni Constantine na nagawa niya lamang iyon dahil sa takot kay Vesco na pinaniwalaan naman ng hukom. Kasama ng kanyang pag-amin, kooperasyon at testimonya, siya ay nabigyan ng 30 taong suspended sentence na may 5 taong probation.
Sa trial naman ni Vesco, sinabi niya na ang nangyari ay isa lamang self-defense. Ayon sa kanya, si Christian ay pumasok sa kanyang kwarto. Sila ay nag-usap tungkol sa negosyo kung saan nabanggit ang nasabing pagkakautang. Si Christian ay bigla na lamang daw sumugod sa kanya, itinulak siya sa sahig at hinawakan sa leeg. Nagsimula itong sakalin siya at sa kanyang depensa, siya ay may nakapa na isang matigas na bagay at iyon ay ang dumbbell. Inihampas daw niya iyon sa ulo ni Christian at iyon ay isang beses lamang. Matapos ng ilang oras ay naubusan ito ng dugo at dahil sa kanyang takot ay hindi na niya nagawang tumawag pa ng ambulansya. Tinawagan na niya si Constantine at muling sinabi na habang buhat si Christian para dalhin sa banyo ay aksidente nilang naibangga sa pader ang ulo nito, na ang mismong dahilan kung bakit nakita ng examiner na hindi lamang isa ang blunt force trauma nito sa ulo. Ang pahayag na ito ay kinontra naman ng prosekusyon dahil ang mga sugat sa ulo ng biktima ay masyadong malalalim kung iyon ay galing lamang sa pagtama sa pader. Isa pa, ang mga sugat ay nakita lamang sa kanang parte ng ulo ng biktima, kung saan dahil sa paulit-ulit na hampas, ang parte na iyon ay na-flat na. Sinubukan din ni Vesco na hilingin sa korte na siya ay sumailalim sa isang psychiatric evaluation. Umaasa na mapababa ang kanyang sentensya kung sakaling makita na siya ay wala sa tamang pag-iisip kaya nagawa ang krimen. Ang request na ito ay mas lalong nagdiin sa kanya dahil sa halip na wala sa tamang pag-iisip, siya ay nagpakita ng isang profile na akma bilang isang sociopath at psychopath na malakas ang tsansang kumilos ng may narcissism, aggression at calculating. December 8, 2025, nang si Vesco ay tuluyan ng hinatulan ng korte. Siya ay napatunayang guilty at nasentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parol. Bukod pa rito, inutusan din siyang magbayad ng 500,000 leva bilang kabayaran sa ina ni Christian. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!